Magandang hapon sa inyong lahat. Ako pala si Crystal Joncherta from Grade 10 Live. Ngayon, tatalakayin natin ang globalisasyong ekonomiko at ang kanyang mga halimbawa. Ang globalisasyong ekonomiko ay ang proseso kung saan nagiging konektado at magkakaugnay ang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa. Sa madaling salita, hindi na kaya mamuhay ng isang bansa ng nag-iisa lang. Kailangan ito ng ibang bansa para sa mga produkto, serbisyo, pamumuhunan at maging sa teknolohiya. Kung dati-rati, ang mga produkto ay lokal lang o gawa sa sariling bayan, ngayon ay galing ng karamihan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dahilan nito ay ang mabilis na pag-unlad ng transportasyon at teknolohiya. Mas madali ng mag-import at mag-export. Mga halimbawa ng globalisasyong ekonomiko. Una, kalakalan ng produkto. Ang isang smartphone na hawak mo ay posibleng binuo sa China. May design mula sa Amerika, may microchips mula sa Taiwan, at software mula sa iba pang bansa. Number 2 ay mga kilalang tatak o brands. Ang McDonald's, Starbucks, H&M, at Jollibee ay ang nag-expand sa maraming bansa. Dahil dito, nagiging bahagi na ang pang-araw-araw na buhay ng maraming tao sa iba't ibang kultura. Katatlo, online shopping. Sa Lazada o Shopee, pwede kang bumili ng produkto mula sa ibang bansa at madadala ito diretso sa inyong bahay. Ika-4, migranteng manggagawa. Ang mga overseas Filipino workers o OFW ay malinaw na halimbawa. Sila'y nagtatrabaho sa ibang bansa at ang kanilang padala o remittances ay malaki ang naitutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. At ang pang-5, mga kasunduan sa kalakalan. Tulad ng Asian Free Trade Agreement na nagpapadali ng palitan ng produkto at serbisyo sa mga bansang miyembro. Mga dahilan kung bakit lumalakas ang globalisasyong ekonomiko. Una, teknolohiya. Ang internet at mas mabilis na transportasyon ay nakakatulong sa mas madali at murang palitan ng produkto at serbisyo. Pangalawa, pagbaba ng trade barriers. Mas bukas na ang mga bansa sa free trade, mas mababa na ang taripa at mas maraming free trade agreements. At pang-3, pag-iral ng mga pandaigdigang institusyon. May mga organisasyon gaya ng World Trade Organization na nagtatakda ng mga patakaran para mas maging patas ang kalakalan. Ang mga positibong epekto ng globalisasyong ekonomiko. Una, mas maraming oportunidad sa trabaho lalo na sa mga bansang nagbubukas ng pabrika o call center. Pangalawa, mas mura, mas accessible ang mga produkto dahil may kompetisyon at may mas maraming choices ang mamimili. Ang 3, mas mabilis kumalat ang makabagong teknolohiya. At pang-4 ay mas lumalawak ang kaalaman at pag-unlad ng kultura dahil sa ugnayan ng iba't ibang bansa. Mga negatibong epekto ng globalisasyong ekonomiko. Una, nahihirapan ang maliliit na lokal na negosyo na makipagsabayan sa malalaking dayuhang kumpanya. Pangalawa, maaaring mawalan ng
identidad ang mga kultura dahil mas na-expose sa banyagang impluwensya. Pangtatlo, may panganib ng brain drain kung saan mas pinipili ng mga profesional na magtrabaho sa ibang bansa kaysa manatili sa sarili nilang bayan. At pang-apat, hindi pantay ang benepisyo. Mas malaki ang nakikinabang sa mayayamang bansa o malaking kumpanya.